RA ano po? RA 9173, no? Sa batas na yan, ang sabi that SG 15 only applies to public institutions. Pero sa private institutions po, okay, sila magdedesisyon kung magkano ang sahod mo. No? That's why meron talaga mga private institutions na 10K lang ang sahod. No? Pero meron tayong bagong batas na, hindi pa naman siya batas, bagong bill na tinatry ipasa sa gobyerno na both public and private health workers na nurses, dapat salary grade 15 ang kanilang sahod. And sana po matupad na siya, no? Kasi hindi naman pwedeng ang mga may-ari lang ng hospital ang yumayaman, di ba? Overwork na nga tayo, eh, di ba? Charing, nagalit. Di ba? Overwork na nga tayo. So that's why medyo kailangan natin yun, no? Ng maraming pera. Ako nga kahit SG15 ang sahod ko, parang parang kulang pa rin, no? Kulang pa rin talaga. Lalo na pag may 3 kang panganay. Charot na. Ayun. So, dapat, politically responsive tayo. Participative tayo doon sa mga nangyayari, no? Sa ating profession in nursing, no? True, kulang na sa Pulaw pa lang, no? Malaki din tax dito, sir. Yeah, malaki din po ang tax. Ayun. So, nandyan yun sa Code of Ethics for Nurses in the Philippines. Dapat mag-push tayo towards the betterment of our profession as a nurse. Okay, sige. So, that is principle ng ating COPAR. Kapag wala kang pakialam before, kapag hindi ka political before, dapat may pakialam ka na ngayon. Okay? Ayan po ang goal ng ating COPAR. So, kung mapapansin nyo, dito sa COPAR, hindi nila binibigyan ng 4Ps. Hindi nila binibigyan ng pera ang community para hindi na magtrabaho ang community. Anong pong ginagawa ng mga tao, ng mga nurse, for example, community health nurse dito sa COPAR, ang ginagawa nila, ino-organize nila ang community in order to be empowered and a self-reliant community. Okay, yun po ang gusto natin. Ayaw natin na tayo ang nagbibigay sa kanila. Gusto natin na sila ang nagbibigay para sa sarili nila. Tinulungan lang natin sila para gawin yun. Okay, sige. Proceed po tayo next sa principles. Sa Saudi, wala tax ang sweldo. Tuod na. Hindi lang ko sure, ha? Pero dito may nagsasabi. Sa chat natin na sa Saudi daw ay walang tax ang kanilang sahod, no? Sige. Okay. Talaga? So, paano? How does tax work in Saudi? Ano yun? Paano yun? Sige, explain nyo. So, paano nagkakaroon ng pera ang gobyerno? Mag-SS. Sorry na. Ano yun? Paano yun? Sige, explain nyo nga sa akin. So, paano nagkakaroon ng pera ang gobyerno kung walang tax? Mag-SS. Sorry na. May mag-screenshot daw. Oil? Ganon? Ganon talaga? Bongga naman nun. May kaklase ako na nandun sa Riyadh, Saudi Arabia. Wala palang tax dyan. Siguro hindi naman kayo magsasahod reveal, no? Sige, sahod reveal nga dyan. Sahod reveal. May hanger ako dito. Ipapalo ko to kapag walang sahod reveal. That's very good, no? Kung walang tax. Sa iba dyan. For 500, ano yan? Pesos? Magkano yun na peso? Na-intriga ako. Wait. Real to peso. 14.98. So, mga 15. 4,500 times 15. Okay. Sige. Nachismisa na tayo dito, di ba? Ayan, pag chismis, sobrang dami niyong nilalagay dyan. Pero kapag ako nagtatanong, mga ilang minuto pa bago mag-reply, di ba? Tama yan.
Sige. Okay, so sana po yung nakapag-screenshot na. Proceed po tayo ngayon sa principles of COPAR. When I say principles of COPAR, ano dapat, no? Ano dapat ang mga ang mga premises ng COPAR para ma-apply natin siya into practice. Unang-una, ano pong first principle of COPAR? People have the capacity to change. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ba nun, kapag drug addict ka ba dati, pwede ka bang magbago ngayon? Yes or no? Kapag drug addict ka po ba dati, pwede ka bang magbago ngayon? Yes or no? Yes. People have the capacity for change. Okay. Sige. Kapag ikaw ba dati ay mabaho, mabantot, hindi naliligo, tapos hindi naglilinis ng bahay, tapos nagkakasakit na ang buong pamilya niyo, pwede ka bang magbago ngayon? Yes. Okay. Everyone has the capacity to change. Ayan. So, for example, kapag may jowa ka na cheater, no, na nag-cheat sa'yo before, papatawarin mo ba siya? Yes or no? Kasi people have the capacity to change. Ayan. Sige, sa mga may jowa dyan na cheater, na nag-cheat na before ang jowa nila, papatawarin mo ba siya? Kasi nga, people have the capacity to change. Yes or no? Yes or no? Yes. May yes pa rin talaga. No? Sige. Saan mo gustong magpatayo ng rebulto? Huh? Charot lang. Siguro parang cheating is a deal breaker in a relationship, no? Na naging love na ang topic natin, di ba? Okay, parang deal breaker siya na kapag nag-cheat wala na, tapos na umalis ka sa buhay ko, di ba? Kasi it's very hard emotionally, ayan, physically, ayan. So parang ano siya, deal breaker talaga siya in a relationship. Pasensya na po sa may mga partner na cheater, pasensya na rin sa mga cheater diyan. Ayan, may sinabi sila no that once a cheater, always a cheater. Pero again, kapag nasa COPAR po tayo, people have the capacity to change. Ayan, naniniwala tayo, lahat ng tao pwedeng magbago. Ayan. Dili lang po ta mga suko, guys. Pag di mahal, iwan, wag pagsabayin. Sino to? Sino to? Mandawe, Mesti, sino to? It's okay, love month naman ngayon. Love month naman today. Ay, papaluin kita. Sweeter the second time around. Sweet naman, Norn. Ayun. Anong Tai Chi in? Ano po ang Tai Chi in? Patayin. Uy, huwag kang ganyan. Okay. Next natin, based on the interest of the poorest sector of the community. Question. Kapag ikaw ba ay nurse, biased ka ba? Yes or no? Kapag ikaw ba ay nurse, biased ka ba? Yes or no? For example, mas gusto mong alagaan itong pasyenteng to kaysa sa pasyenteng to. Ayan. Kapag nurse ka ba, biased ka ba? Yes or no? Answer, no. Hindi ka dapat bias, ha? Dapat lahat ng pasyente, you should take care of them equally, no? Wala kang paboritong patient, wala kang patient na pinapanigan, hindi ka tumatanggap ng 500 pesos kapag pa-discharge na ang pasyente, charot, syempre itatanggap ka, no? Ayun. So, ako tumatanggap ako. Ay, charot lang. Ayun. So, kasi, charot. Medyo ano kasi, parang, sayang, charot lang, hindi. Kasi parang pinipilit nila, no? Ayun na lang, pinipilit ka nila na mamaya makikita mo, ay may 500 na sa bulsa ko. Charot lang. Ayun. Pero huwag niyo sasabihin yun ha sa mga workmate nyo. Kasi once, sinabi ko sa mga workmate ko, ang ginawa nila, binili nila ng milk tea, yung 500, wala na ako nauwi, di ba? Charot lang. Siyempre huwag niyo sasabihin kasi bawal talaga yun. Bawal po talaga yun. Nasa Code of Ethics yun for nurses in the Philippines. Wag po tayong tatanggap ng pera. Gcash na. Hindi kasi nasa bulsa ko na eh. Hindi ko naman napansin. Okay, sige. So, based on the... ngayon. Sabi natin, di ba, dapat hindi ka bias. No? Hindi ka dapat bias. Wala kang pinapanigan. Pero, when it comes to COPAR po, it should be based on the poorest sector of the community. Anong ibig sabihin nun? Kapag sa COPAR, dapat biased ka. Biased ka towards the poor. Okay? Hindi ka biased towards the rich kasi nga mayayaman na sila. Anong sabi natin kanina? Ang gusto lang natin gawan ng COPAR are those communities that are apathetic, individualistic, and voiceless. Kapag mayaman na po sila, hindi na sila apathetic, hindi na sila individualistic, and hindi na sila voiceless. Okay? Therefore, saan tayo papanig? Papanig tayo sa poorest sector of the community. Doon ta sa talagang nangangailangan ng tulong natin. Kasi ang mayaman, may pambayad na yan. Ha? Okay, sige.
Ayun. So, dapat, again, kapag nurse ka, hindi ka biased. Pero kapag nasa COPAR po, biased ka towards the poorest sector of the community. Again, biased tayo towards the poor. That's a tricky question when it comes to community health nursing. Ayan. So, talagang biased tayo sa mga mahihirap. Kasi nga, kapag mayaman, may pang-private hospital yan, may pang-private clinic yan. Pero kapag mahirap, wala po. Okay? Sige. Include na lang natin yung mga middle class, no? Kasi sobrang hirap maging middle class, lalo na dito sa Pilipinas. Ayan. Oo, kapag nagbibigay ng donuts, pizza, mga ganon. Minsan, kasi ako, lagi talaga akong binibigyan ng pagkain ng pasyente. Hindi ko alam kung bakit. As in, mga pagkain talaga sobrang dami. Mga ispasol, mga suman, mga ganon. May mga pizza pa, may mga Mary Grace kung minsan. 2 beses ako binigyan ng Mary Grace ng pasyente ko. Tapos, nilalagay ko sa pantry namin, doon sa lamesa. Pagbalik ko, ubos na. Okay? That's why, natuto na ako, no? Kapag pupunta ako dun sa pantry, kukuha na ako ng para sa akin, ilalagay ko na sa bag ko, no? Kasi, alam kong mauubos na yon at the end of my shift, no? Ayun. May nagbigay sa amin ng pansit before, na hindi naman kami na toxic, thankfully. Thank the Lord for that. Ayan. Oo. Pero sinishare ko naman, kasi alam mo isang buong box ng donut, isasarili ko lang, di ba? Mga kalahati doon sa akin, charot lang. Pero oo, kumuha ko ng talagang para sa akin na kasi alam ko, mauubos na yon kasi para sa lahat yun. Ayan. So, dapat i-share mo naman sa mga ka-duty mo, no? Ayun, oo. Sige. So, again, dapat bias po tayo towards the poorest sector of the community. Sige. And last principle, it should lead to a self-reliant, ang dami na natin pinag-usapan, it should lead to a self-reliant community. Ano pong ibig sabihin nun? Uulitin ko lang ha, sabi natin kanina, ayaw natin silang bigyan ng pera. Gusto natin na sila mismo ang mag-provide for themselves through the means na tinulong natin sa kanila. Or for example, when it comes to health in the community, hindi pwedeng ang tayo ang mag-identify ng health needs ng community natin. Tuturuan talaga natin sila, no, paano mag-identify ng health needs nila. Kasi as a nurse po, hindi ka pwedeng magtagal sa community for COPAR. Dapat tuturuan mo ang community na mga skills mo as a nurse in order for them na hindi na sila umasa sa iyo para ma-identify ang needs nila. For example, makinig kayo, may hanger ako dito. For example, before, ang isang community na to ay hindi nila alam na meron silang problema sa dengue. Or hindi nila alam na ang pinagmumulan ng dengue ay yung mga stagnant waters. Tapos parang pinaalam mo sa kanila yon as a community. Dapat next time, hindi mo na ipapaalam sa kanila yon. Dapat next time, alam na nila on themselves na ang problema sa dengue ay nagmumula sa stagnant waters. Ibig sabihin, sila na po talaga ang mag-identify or letter R sa COPAR, magre-research kung anong mga problema nila. Okay? Para masolusyonan nila. Nasaan ka doon as a nurse? Wala ka na doon. Sila na talaga ang gumagawa on their own. Parang naging sila na ang sarili nilang nurses. Okay? So, tinulungan mo lang sila to develop that skill para ma-assess nila yung mga pangangailangan nila, ma-diagnose silang problems nila, makapag-plan, implement, and evaluate sila sa problems nila. Anong tawag doon? Ang tawag po doon, self-reliance or empowerment. Okay? Tawag doon, self-reliance or empowerment. Hindi sila aasa sa'yo. Anong gagawin nila? They will depend on themselves to solve their own problems. Kasi po, sino ang may capacity to solve their own problems? Ang community lang din mismo. Okay? Sige. So those are the different principles of our COPAR. Sana po yung nag-gets na natin ito. No? Ang 3 principles of our COPAR. Screenshot po tayo in 3, 2, and 1. Okay, sige. Sana po yung nakapag-screenshot na ang lahat. Proceed po tayo sa criteria sa ating COPAR. Ayan. Ano sabi natin kanina? Hindi pwedeng kapag mayaman ka na, dun ka pa magko-COPAR kasi wala namang i-COPAR doon. Dito tayo sa mga talaga nangangailangan ng ating tulong. Okay? So, ang criteria natin, the community should be, unang-una, voiceless. Ibig sabihin, sabi ko kanina, walang bosses talaga. Walang silang say sa mga systems na nandoon sa kanilang gobyerno. Next one, passive recipients of care. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag may symptoms lang, saka lang magpapa-check up, lagot. Ayan. Guilty, yes or no?
Passive recipients of care. Minsan nga kahit may symptoms, hindi pa magpapa-check up eh. Kapag hindi na makahinga, saka pa magpapa-check up. That's why pagdating sa hospital, patay. Di ba? Ayan. So, ayun. They are passive recipients of care. Talagang wala silang pakialam sa health nila. Nakikita niya, for example, na ay parang lumulobo na yung chan ko ah. Hayaan ko muna. Kasi parang pwede pa naman. Ayan. Ano pa? Example natin. Parang sumasakit yung dibdib ko. Ay, hindi pa naman ako inatake, okay lang yun. Ayan. So, that's passive. Talagang wala silang pakialam, no? Kasi, unang-una, maaaring wala silang pera, natatakot sila sa bayarin. Pangalawa, takot sila dun sa gagawin sa kanila sa ospital. Takot silang malaman kung anong sakit nila, no? Gusto nating baguhin lahat ng yan. Okay? Sige. Next one, decreased health action. Ito yung sinasabi ko, wala silang ginagawa about sa health nila. For example, hindi na nagja-jogging, walang exercise, lagi nakaharap sa computer. Ayan, guilty? Yes, guilty. Ayan. Sige. And last natin, they are of course poor. Again, ano nga po ulit? Bias po tayo towards the poorest sector of the community. Ayan. Sige pa. This is the criteria for our COPAR. Sige. Screenshot tayo dito. Screenshot tayo dito in 3, 2, and 1. Before tayo mag-proceed sa ating next na topic, mag-ano muna tayo? Magbe-break muna tayo for 15 minutes. So, it's 9:43. Break tayo around mga 9:58. Ha? May natututunan po ba for today's video? Yes or no? May natututunan po ba for today's video? Ay, nakikita ko yung mga heart. Ano pa ibang reaction dito? Ay, ba't nag-raise ako ng hand? Wala na, naglalag na. Ano pa ibang reaction? Palakpak? Wow. And haha. Ayan, sige. Sana po ay may natututunan kayo. Actually, ano talaga ako? Psych, no? And OB lecturer. Medyo na-list na ako dito sa CHN. Ang cute mo, sir. Given na yan. Sorry. Okay, sige po. Balik tayo at 9:58. Bye-bye, everyone. Have a good break.
anong pinag-chichismisan nyo dyan, ha? Wala pa nga, may mga nagro-roar na. Excited. Mali po ang spelling, wrong po sa board exam. Charot lang. Walang spelling sa board exam. Actually, mali-mali nga ang spelling ng mga ibang ano sa board exam eh, di ba? Mali ang spelling! Isa. Charot. Okay. Pero common mistake yan sa pangalan ko. Ayan. Sarap matulog na busog na ako. Paano kampasin kita ng Charot? May ganun talaga no, na kapag kumain ka na parang ayoko na matutulog na ako. Parang ganun. Lavarn po. Yes, Lavarn ng po ng Lavarn. Rar. Saan man nagtanong? Yes, break time kanina. Neil Ciprian. 500 pesos pala ha per PDF. Charot. May nagtanong dito kanina. Wala na pala. Sigawan kita, ma'am. Joke lang. Okay, sige. Proceed po tayo. Diba? Ito sabi natin kanina. These are the criteria in order for us na masabi natin na pwede tayong mag-conduct ng COPAR sa community ito. Na voiceless, passive recipients of care, decreased health action, and dapat, of course, poor sila. This is the only time that we are biased in nursing kapag po mahihirap ang communities. Ayan. Proceed tayo ngayon sa different types of community diagnosis. Sabi natin kanina, di ba, meron po tayong tinatawag na nursing process in the community. Ayan. Tanong, sino nga po ulit ang public health nurse na nagsabi that use of the nursing process is essential in community health nursing? Ayan. Sino po? Sino ang tawag dito? Wala na. Mali na agad. Sino ang community health, public health nurse na sabi na use of nursing process is essential in our community health nursing practice? Sagot natin si Maglaya. Si Lillian Wald is the founder. Siya po ang nag-coin ng term na public health nursing. Pero yung ating nursing process, si Maglaya po yun ha. Actually, kinopya lang din ni Maglaya yun sa ibang sa ibang source. But siya nag-emphasize that use of nursing process is important. Okay, di ba meron tayong ADPI when it comes to the nursing process? Assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation. Okay, meron po tayong assessment. Nag-conduct tayo ng community assessment. Ngayon, assess natin ano po ang types of community diagnosis. Meron po tayong dalawa. Ito, very simple lang po ito. Ayan, 2 seconds. Charing. Meron tayong tinatawag na comprehensive community diagnosis. Parang ano din siya, parang comprehensive na assessment, and this is to obtain general information sa community. No? Ito yung para magsisensus ka sa buong community, alamin mo ang status ng community, ano bang problema ng mga tao dito sa community to in general. Okay, that's comprehensive community diagnosis. We also have problem-oriented community diagnosis. Ano po ibig sabihin ng problem-oriented community diagnosis? From the word itself, nagpo-focus lang po siya doon sa problema ng community. For example, based doon sa comprehensive community diagnosis mo, nakita mo, ang mga tao sa community to, 90% high blood lahat, no? Kaka-BP mo ng kaka-BP, high blood lahat ng pasyente, 90%. Therefore, anong next mong gagawin? Magfo-focus ka doon sa problem assessing kung bakit hypertensive lahat ng clients or lahat ng individual sa community. So, this responds to a particular need sa community. Ano pang iba? For example, nakita mo na ang community ito ay hindi gaanong sanitary ang pag-prepare ng food. Or, for example, nakita mo, grabe ang problema sa basura. Nagkalat ang mga jumper ng mga bata doon sa daan. Okay? So, anong gagawin mo next? No? So, after conducting a comprehensive community diagnosis, makikita mo na ang specific problem. Saka ka na magko-conduct ng problem-oriented community diagnosis. Usually, itong comprehensive, parang kung doon ka nakatira sa community, alam mo na agad, no, na ganito yung ano ng community, yung status ng community. But still, you have to do that, no, in order for you to proceed doon sa problem-oriented community diagnosis. So same lang din siya, no, sa ating health assessment. Kapag nag-assess tayo ng pasyente, for example, when we say comprehensive, buong
holistically, i-assess natin si pasyente. But when we say problem-oriented community diagnosis or problem-oriented na assessment, then magpo-focus lang tayo sa body systems na may problema doon kay pasyente. That's pretty self-explanatory. Okay, sige po, screenshot tayo dito. Screenshot tayo dito in 3, 2, and 1. Sa mga nagre-raise po ng hand, may concern po ba talaga kayo or wala lang, gusto nyo mag-raise ng hand kasi gusto nyo mapagod? Di ba nakakapagod mag-raise ng hand? Ayan, wag na kayo mag-raise ng hand. Mag-chat na lang kayo dito. Okay, next natin we have our approaches to community development. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na meron tayong different types of solutions sa mga problema sa community. For example, 4Ps is a solution. Providing the community with livelihood is a solution also. So, saan doon ang mas better? No? Those are approaches in community development or approaches to community development. Sige. So, meron tayong specific na definition for those approaches. First one, we have welfare or direct augmentation. Welfare approach or direct augmentation. Ano pong ibig sabihin ng welfare approach or direct augmentation? From the word itself, direct augmentation. Walang pera ang community, bibigyan ng pera. Walang pagkain, bibigyan ng pagkain. Walang damit, bibigyan ng damit. Parang parang 4Ps. Okay, that's direct augmentation. You provide what the people needs. Para sa inyo. Para sa inyo. Okay po ba ang welfare or direct augmentation? Napag-usapan na natin to kanina ha. Para sa inyo, okay po ba? Maganda ba ang direct augmentation? Yes or no? Okay, no. Kasi magiging dependent sila. That's a very good answer, no. What if nagkaroon ng bagyo or nagkaroon ng lindol? Tapos ang lahat ng tao sa community, walang pagkain, walang damit. Okay ba ang direct augmentation? Yes or no? Yes, no? So, depende. Depende doon sa situation. Pero kapag wala namang bagyo, wala namang disaster, tapos magbibigay ka ng pangailangan ng community through direct augmentation, hindi po siya maganda. No? Hindi siya maganda kasi nga magiging dependent. That's very good. Magiging dependent ang community doon sa binibigay natin, no? Doon sa community. Okay? That is welfare direct augmentation. For example, hindi ko alam kung naranasan nyo to, no? Sa community health nursing, no? Na RLE nung college tayo, di ba? Ako mga fresh pa sa akin yun, mga 2 years ago, mga 2 years ago, sa community health nursing, no? Tapos, nag-survey kayo ng community, nag-assess, nag-diagnose, no? Amin nun, that's why ginawa kong example is maraming hypertensive sa community. Yun ang main problem namin. Tapos, biglang nag-announce kayo na magkakaroon kayo ng Zumba